Ang pelikula ay nagaganap sa malapit na hinaharap. Ang isang batang babae ay dumaan sa proseso ng pagkakakilanlan sa paliparan. Bagamat may ulat ng pagsabog sa isa sa mga malalaking lungsod, hindi ito pinansin ni Daisy. Dumating siya mula sa New York patungong England para manirahan kasama ang kanyang tiya. Si Isaac, ang kanyang pinsan, ang bumati sa kanya sa paliparan. Mukhang mahiyain si Isaac. Ang lungsod ay puno ng mga militar na nag-uudyok sa mamamayan na panatilihin ang kaayusan. Bagamat 14 years old lamang, si Isaac ay nagmamaneho ng kanyang sariling sasakyan. Ang plano ni Daisy ay manatili sa buong tag-init kasama ang kanyang mga kamag-anak. Maliwanag na hindi tuwang-tuwa ang babae dito. Ang kanilang tahanan ay matatagpuan sa isang liblib na lugar malayo sa London. Si Piper, na walang kaibigan, ay nangarap ng kanyang pagdating. Natatakot si Daisy nang magsidatingan ang mga aso. Ngunit tinulungan siya ni Edmond, na 16 na taong gulang at pinakamatanda sa mga bata. Agad na nagkaroon ng simpatiya ang mga kabataan sa bahay. Kinilala si Daisy sa kapitbahay na si Joe, na kadalasang narito. Patuloy na nilalagnat si Daisy dahil sa mga aso. Si Aunt Pen ay isang busy na babae, kaya't hindi siya umaalis sa kanyang opisina. Bago mag-alas 9, ipinasya ni Piper si Daisy ng palibot sa bahay at ipinakita ang kanyang kwarto. Naghugas ng kamay si Daisy dahil sa takot sa germs. At hinihiling kay Piper na umalis. Nagnanais na maging mag-isa. Nakita ni Daisy na wala siyang tumawag na mula sa kanyang ama, kaya't lubos siyang nalungkot. Sa sumunod na umaga, sumali si Daisy sa almusal. Hindi pa rin niya nakikita ang kanyang tihiya, na umalis patungong London sa mga kinakahanglang gawain. May mga naniniwala na maaaring magsimula ang Third World War. Nang pumasok si Edmond sa kusina, agad na kinabahan si Daisy at mariing ipinag-uutos na huwag siyang tignan ng kanyang pinsan. Tahimik na umalis si Edmond, gayon din si Daisy. Sa huli, inanyayahan siya ni Isaac na mangisda, ngunit tumanggi ang babae. Dahil walang ibang tao, tiningnan ni Daisy ang paligid ng bahay. Ang ref na puno ng pagkain mula sa hayop ang kanyang nakita. Ito ay ikinasusuya niya dahil siya ay vegetarian. Sa paligid, nakita ni Daisy si Edmond. Siya rin ay napansin niya. Ang mga bata ay nag-enjoy buong araw. Ngunit hindi sumama si Daisy sa kanilang mga laro. Sa gabi, nagising siya sa tinig ng kanyang tihiya na nakikipag-usap sa telepono. Sila ay nag-uusap ukol sa nalalapit na Third World War. Bigla, narinig ng babae ang mga kakaibang tunog at napansin na ang kanyang pamangkin. Sila'y nagkita para sa unang pagkakataon. Palagit tinatawagan si Pen ng iba't ibang tao na, tulad niya, ay naghahanda para sa paparating na digmaan. Sinabi ni Pen na pupunta siya sa Geneva ng 4 na araw. Iniisip niya kung sasabihan ang ama ng bata ukol dito. Sinabi ni Daisy na wala sa kanyang ama ang nag-aalala sa kanya. Nagsimulang maalala ni Pen kung paano si Julia, ang ina ni Daisy, ay mahilig pumunta rito. Palaging nananatili si Julia sa kwarto kung saan naroroon si Daisy ngayon. Ngayon, sa pag-alam tungkol sa kanyang ina, halos hindi na kayang pigilan ni Daisy ang kanyang damdamin. Sa kwarto, tiningnan niya ang mga lumang litrato. Kinabukasan, umalis si Pen. Nag-alok si Isaac na mag-swimming ang babae kasama nila. Ngunit sinabi niyang hindi siya marunong lumangoy. Nagtaka ang lalaki kung bakit ayaw ng pinsan na tamasahin ang buhay. Sa huli, nagbago ng isip ang babae at nagdesisyon na sumama sa iba. Dumadaan sa kanilang daanan ang mga military fighter. Sa pag-akbay ng mga bahka, natatakot si Daisy at parang babalik na sana. Ngunit napakumbins ni Edmond ang mga hayop na umalis. Namangha si Daisy at hindi maunawaan kung paano nagawa yon ng lalaki. Habang umaakyat sa bakod, nasugatan ang daliri ng babae. Tinulungan ulit siya ni Edmond. Iniidolo siya ni Daisy habang tinitingnan ito. Ang mga teenager ay nag-enjoy at naglalangoy habang si Daisy ay malayo sa tubig. Hindi siya marunong lumangoy at natatakot sa bakterya. Sinikap kumbinsihin ng mga lalaki ang kanilang pinsan na malinis ang tubig sa ilog na ito. Ngunit nanatili pa rin siyang matigas ang ulo sa kanyang opinyon. Sa isang punto, sinabi ni Edmond kay Daisy na hindi niya kailangang sumunod sa mga patakaran at tumalon ito sa tubig kasama niya. Pagkatapos maligo, umupo sina Daisy at ang kanyang pinsan sa tabi ng bonfire at ini-roast ang marshmallows. Bigla, nag-umpisa ang mga hayop na magpakita ng kakaibang galaw. Nagsimula ang isang bagyo at nagsimula ang snowfall sa gitna ng tag-init. Walang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Si Joe ay nagmamadali pauwi, at gayon din ang iba. Nalaman na ang katulong, si Sally, ay hindi dumating. Nanganganib ang mga teenager. Binuksan nila ang telebisyon upang malaman kung ano ang nangyayari. Iniulat sa balita na nagsimula na ang Third World War. Ang mga epekto ng nuclear explosion ay maaaring nakakatakot. Nawala ang kuryente at walang komunikasyon. Nahihirapan si Daisy na pigilan ang isang panic attack at kumuha ng kanyang gamot. Sinubukan ni Edmond na ayusin ang radyo. Labis na nag-aalala si Piper para sa kanyang ina. Pero tiwala si Isaac na nasa maayos ito dahil payapa ang Switzerland sa ngayon. Sa radyo, inanunsyo na nawala na ang mga civil laws pagkatapos ng pagsabog. Inirerekomenda sa mamamayan na manatili sa kanilang mga bahay at maghintay ng karagdagang impormasyon. Umuulan ng yelo at ulan sa labas na parabang ang mundo ay bumaliktad ang mga polo. Sa umaga, habang lahat ay natutulog pa,
Ginising ni Edmond si Daisy at sinabi na gusto niyang ipakita sa kanya ang isang bagay laban sa ipinagbabawal. Lumabas sila ng bahay. Ipinaalam ni Edmond kay Daisy ang isang agila na may sugatang pakpak na itinaguyod niya sa buong oras na iyon. Ngayon, handa na ang ibon na lumipad. Pinalaya ng mga kabataan ang agila patungo sa kalayaan. Natutuwa si Daisy. Sa buong buhay niya, parang isang ibon siyang nasa hawla ang kanyang nararamdaman. Bigla, umiyak si Daisy. Sinasabi na kasalanan niya ang lahat. Saan mang lugar na mapunta si Daisy, tila puro kamalasan ang nagyayari sa paligid niya. Itinataguyod ni Edmond ang kanyang pinsan, na tuwang-tuwa siya sa kanyang pagdating. Sa gabi, naglaro ang magkapatid ng baraha. Hindi mawala sa mata ni Daisy at Edmond ang isa't isa. Bigla, umalis si Daisy. Sinasabing babalik siya agad. Sinundan siya ni Edmond at hawak ang kanyang kamay. Magkasama, lumakad sila sa kalsada. Madilim na, humalik sila. Pero sa isang punto, itinulak ni Daisy ang lalaki. Sinasabing bawal iyon. Sa umaga, bumisita ang isang opisyal ng konsulado sa kanilang bahay. Nais kausapin si Daisy ng mag-isa. Ibinigay sa kanya ang isang sobre na nagsasabing maaari lang niyang tulungan ang kanyang sarili dahil siya ay isang mamamayan ng US. Habang iniiwan ang opisyal, tinanong siya ni Edmond kung ano ang nangyayari sa bansa. Sinabi ng lalaki na magsisimula ang paglikas ng mamamayan sa loob ng 3 araw. At hanggang sa oras na yon, lahat ay dapat manatili sa kanilang tahanan. Sa huli, inamin ni Daisy kay Edmond na ibinigay sa kanya ng opisyal ang tiket papunta sa bahay. Dadalhin siya kinabukasan. Natuwa si Edmond dito dahil ligtas ang kanyang minamahal. Ang mga teenager ay lumipat sa banyo kung saan mas ligtas. Para kay Daisy, ito ang kanyang huling gabi dito. Hindi makatulog si Edmond, katulad ni Daisy, na sumama sa kanya. Itinagilid ng babae ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Pagising sa umaga, hindi niya natagpuan ang minamahal sa kanyang tabi. Nagtayo siya ng apoy. Sa oras na yon, inamin ng babae na natatakot siya. Gusto ni Daisy mabuhay, pero mas nais niyang maging kasama ang kanyang minamahal. Kaya't sinunog ni Daisy ang tiket. Sa kabila ng lahat, masayang naranasan ng mga teenagers ang buhay. Pumunta sila sa pangangaso para may makakain at nagsindi ng apoy sa gabi. Pakiramdam ni Daisy, kasama na siya sa isang pamilya. Nakalimutan na niya kung paano yon. Sa madaling panahon, nakatanggap sila ng abiso tungkol sa paglikas, na nakatakda na gawin sa loob ng 24 hours. Ngunit hindi balak ng mga teenager na iwan ang kanilang tahanan. Kaya't sinunog nila ang abiso. Isang umaga, nagising sila sa putukan. Mayroong nagbabaril sa banyo. Pumasok ang mga sundalo at itinulak palabas ang mga teenager. Nang makita nilang walang banta, inatasan ng sarjento na dalhin ang mga babae sa nayon at ang mga lalaki sa Gatesfield. Hindi nais maghiwalay ni Edmond kay Daisy at sinubukang magwala. Ngunit hinawakan siya ng mga sundalo. Nilalayo ang mga mahal sa buhay at ang mga kapatid. Sinigawan ni Edmond si Daisy na bumalik anumang gastos. Inihatid sina Piper at Daisy sa isang nayon. Ang sunod-sunod na paglusob ay narito pagkatapos ng laban. Magkakalat na sira-sirang sasakyan sa kalsada. Sa wakas, natapos ang kanilang paglalakbay. Iniwan ng mga sundalo ang mga babae sa bahay ni MRS Cavoy, na nag-utos sa kanila na huwag galawin ang anuman. Mula kahapon, limitado ang paggamit ng tubig. Ang mga kapatid ay makakaligo lamang ng Biyernes. Iniisip ni Hyper na baka hindi sila hanapin ng kanilang ina. Nangako si Daisy na lahat ay magiging maayos at niyakap ang kanyang pinsan. Para sa hapunan, dumating ang asawa ni Major MRS Cavoy. Hindi nagsalita ang mga babae. Nakikinig sa balita. Kinokontrol ng mga terorista ang maraming mahahalagang lokasyon sa bansa. Kinabukasan, ipinadala ang mga babae sa trabaho sa pagsusuri ng mga gulay. Maraming kababaihan ang nagtatrabaho dito habang ang mga lalaki ay nasa harap. Ito ay nagpatuloy araw-araw. Ang tubig ay kinakailangang malinis gamit ang espesyal na tableta. Hindi nawala ang takot ni Daisy sa germs, kaya't hinuhugasan niya ang kanyang mga kamay ng maayos kapag maaari. Sa gabi, tinalakay ni Daisy ang mga mahpa. Sinusubukan ng paano makakahanap kay Edmond. Sekreto rin niyang sinuri ang supply ng pagkain ng may-ari ng bahay. Hindi matigil-tigil sa pag-iisip niya kay Edmond, na naging kahulugan ng kanyang buhay. Isang araw, ibinahagi ni Daisy ang kanyang plano ng pagtakas kay Piper. Nakita si Joe sa gulayan, at itinakbo ni Daisy sa kanyang mga bisig. Sa kasamaang palad, hindi niya alam kung nasaan si Edmond at si Isaac. Hindi kayang pigilan ni Joe ang mga luha. Sa sasakyan, inalok ni Daisy ang pagtakas sa kanya. Ngunit hindi niya nakikita ang punto. Hindi na magiging pareho ang mundo sa anumang paraan. Biglang huminto ang sasakyan. Lumabas na napasa kamay na ng terorista ang checkpoint. Sinubukan ng driver na umalis, ngunit itinutok ang sasakyan. Nang hindi na kayang pigilan ni Joe ang kanyang galit, ipinakita niya ang kanyang sarili sa mga mananakop. Binayaran niya ito ng kanyang buhay. Nanginginig si Daisy sa takot. Nang mabaril ang sasakyan, swerteng nakatakas sila. Sa parehong gabi, naghanda ang mga babae na magtago. Takot si Piper. Ngunit sinabi ni Daisy na malalampasan nila ang lahat ng mga kahirapan. Sa ngayon, ang pinakamahalaga para sa kanila ay muling magkakasama sila ni Isaac at Edmond. Ang mga pambobomba ay nangyayari sa malapit na lugar. Sa lihim, lumabas ang mga babae at tumakbo. Pagod na si Piper sa paglalakad,
Ngunit sinabi ni Daisy na hindi sila pwedeng huminto. May isa pang linggo ang mga babae na tatahakin. Nakalimutan ni Daisy ang mga tabletas para sa paglilinis ng tubig, kaya't kailangang tipirin ang kanilang supply. Ang kanilang daan ay dumaan sa kagubatan. Napansin ni Piper ang isang pares ng pulang sapatos at ito'y kinuha niya. Sa kagubatan, maraming mga bagay na nakahiga. Lumabas na may nabagsak na eroplano sa malapit. Sa pagkakita ng isang kahon ng tsokolate, natuwa si Piper. Hindi niya pinansin ang mensahe na may pagmamahal mula sa nanay. Naubos na ang tubig, ngunit wala nang ibang pagpipilian kundi ituloy ang paglalakbay. Nagpasya ang mga babae na magpahinga mismo sa kagubatan. Nanaginip si Daisy na si Edmond ay tumawag para humingi ng tulong. Nagising ang babae sa kalagitnaan ng gabi dahil sa musika. Isang grupo ng mga kabataan ang nag-organisa ng party ng magulo dahil wala ng bisa ang mga batas sibil. Ginising ni Daisy si Piper at sinabihan na kailangan nilang umalis agad. Naglakad ang mga babae sa madilim na kagubatan. Palaging nagrereklamo si Piper sa kanyang pagod. Sa isang punto, hindi na kinayang tiisin ni Daisy at sinabihan ang kanyang pinsan na tigilan ang paggawa at maging matibay. O kundi hindi na niya makikita ang kanyang mga kapatid na lalaki. Kinabukasan, halos iniinom ni Piper ang tubig mula sa hindi nasusubok na pinagmulan. Kung hindi dahil kay Daisy, maaaring mangyari ang pinakamasama. Ang pinakamalaking takot ni Piper sa mundo ay hindi na makakita pa ng kanyang nanay. Ngunit binigyan siya ni Daisy ng pananampalataya sa mabubuting bagay. Patuloy na naglakad ang mga babae. Isang araw, tinanong ni Piper ang pinsan kung ano ang itsura ng kanyang ina. Sinabi ni Daisy na hindi niya ito nakilala. Pumanaw ang ina habang siya'y isinilang. Siyempre, itinuturo ni Daisy lamang ang kanyang sarili para sa nangyari. Nang madating sa Gatesfield ang mga babae, isang kampo ng mga lalaki, ngunit tila'y iniwan na. Sinuri ni Daisy ang lahat ng gusali. Ngunit walang tao sa loob. Nagulat siyang makakita ng dosenang bangkay sa labas. Umaasa na lamang siya na hindi kasama roon si Edmond at Isaac. Isa lang ang paraan upang malaman. Tiningnan ni Daisy ang bawat bangkay, kasama si Isaac sa mga namatay. Kinuha ni Daisy ang kanyang salamin bilang alaala. Sa kalagayan ng pagugulat, patuloy siyang naghahanap para sa kanyang minamahal. Nakakadiri ang lugar para sa kanya. Nakakabawi ng kanyang kahusayan. Kinuha ni Daisy ang kamay ni Piper at inihatid siya palayo. Nagsinungaling si Daisy sa pinsan. Sinasabi na wala siyang nakitang kahit isa sa kanyang mga kapatid habang natutulog si Piper. Inilibing ni Daisy ang salamin sa kagubatan. Nangungulila kay Isaac, hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Tinatawag niya si Edmond. Hindi niya alam kung buhay ito o kung nasaan siya. Namamatay ang mga hayop sa mga lason na lawa. Bukas, uwi na sina Daisy at Piper. Bigla, narinig ni Daisy ang kahina-hinalang ingay sa mga damo. Nakakita ng mga lalaking papalapit na may baril. Tumakbo ang mga babae. Sinundan sila ng mga lalaki. Nagtago ang mga babae sa iba't ibang lugar at umupo ng tahimik. Gayunpaman, natagpuan at hinawakan ng mga intruder si Piper. Dito, tinutok ni Daisy ang kanyang baril sa kanila. Tumawa lang ang mga lalaki. Nang walang pag-aatubiling, bumaril si Daisy at tumakbo kasama si Piper. Sa isang punto, napagtanto ni Daisy na nawawala na ang mahpa at kompas. Nawawala sila sa kagubatan at walang kaalam-alam kung saan pupunta. Ngayon ay malapit na ang paglubog ng araw. Higit pa sa lahat, naglalakad ng magkasama ang mga babae. Hindi alam kung aling direksyon patungo sa kanilang tahanan. Naglakad ang mga babae magdamag na hindi humihinto. Sa umaga, huminto sila sa isang magandang pond at humiga sa lupa. Bigla, nakita ni Daisy ang agila ni Edmond sa refleksyon ng tubig. Naintindihan ng mga babae na ituturo sa kanila ng ibon ang daan. Inihatid sila ng agila sa kanilang tahanan kung saan na mayagpag ang gulo. Kaagad na naintindihan ng mga babae na wala si Edmond dito. Sa loob, magulo rin, naisip ni Piper na baka nasa bingo ang mga kapatid. Hindi pa rin niya alam na wala na si Isaac. Pumunta ang mga babae sa bingo. Ngunit ang natirang buhay lamang ay ang asong si Joe. Paglabas, bumagsak si Daisy sa kanyang mga tuhod at umiyak ng malakas. Halos walang pag-asa na buhay pa si Edmond. Wala nang choice ang mga babae kundi manatili sa bahay. Buhay sila sa itinagong nakakanyang na pagkain. Sa isang punto, naglatag ang aso mula sa kagubatan. Tinakbo ni Daisy patungo sa mga ingay at nakatagpo kay Edmond na walang malay. Sumamo si Daisy na magising ito at ipahayag ang kanyang pag-ibig. Swerte naman, buhay pa siya. Inalagaan ni Daisy ang kanyang sugatang minamahal. Bago ang digmaan, nasayang ang kanyang lakas ng loob sa mga bagay-bagay. Sinikap na matutunan ang sariling pagkontrol. Pero ngayon, naintindihan ni Daisy kung gaano siya kapanipaniwala noon. Wala ni Piper ni Daisy ang malaman kung ano ang pinagdaanan ni Edmond. Unti-unti nang gumaling ang kanyang mga sugat. Ngunit mananahimik pa rin siya. Sa wakas, nagtapos na ang digmaan. Ngayon, bubuuin ng mga tao ang mga lungsod mula sa umpisa. Narealize na ni Piper na patay na si Isaac. Wala nang silbing itanggi si Daisy. Nagtatanim ng gulay si Edmond at Daisy. Hindi pa rin nagsalita ang lalaki. Pero para kay Daisy, ang pinakamahalaga ay buhay siya. Salamat sa panonood.